Sabi ng Dole dito, ang minimum wage po ay floor wage entry level. Kung skilled ka, dapat mas mataas yung sweldo mo o pakinabang mo. Ngayon, pag-uusapan ulit natin yung mga minimum wage earner, paano sila makaalis dito, at ano ba talaga yung value nila para sa kumpanya. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. So, kung susuriin nating maigi yung ginagawa niya doon sa trabaho, nakakapagod ba ito? Of course, nakakapagod maghintay or maging ganyan ng 8 oras. Mahirap ba ito? Of course, mahirap yan. Kasi for the fact na buong shift mo gagawin niya, haplos-haplosin lang yung mga mahirap yan, nakakaumay. Ngayon, ikumpara natin ito doon sa engineer na gumawa ng machine ng conveyor belt na nagpapatakbo doon sa produkto nila. Well, of course, mas mahirap yung sa trabaho ng engineer because it needs expertise. Diba? So, natural lang na mas mataas yung bayad nila doon sa engineer kesa doon sa minimum wage earner na ganun nga lang yung trabaho. Ngayon, kung hihingi ng increase yung ganung klaseng empleyado, karamihan dito sa Pilipinas, ano sa tingin nyo yung mangyayari doon sa presyo ng produkto na binibenta nila? Well, of course, tataas yun. Bakit? Kasi doon kukunin yung extra gastos na ibibigay mo doon sa empleyado na humingi ng increase nang wala namang nadadagdag na productivity, skills, or responsibility doon sa trabaho nila. So, in short, walang nagbago doon sa trabaho nila pero gusto nilang humingi ng increase. And you know what's the scariest part here? AI taking over the jobs of the minimum wage earners. Bakit mo nga naman hindi papalitan yung mga tao ng robot? Hindi nagre-reklamo yung robot. Once na nabili mo yung robot, low maintenance na yan. Pwede mo pang pagtrabahuin niya ng 24/7. Hindi siya magwewelga, hindi siya gagawa ng kapalpakan, or very minimal yung kapalpakan, at napaka-efficient niya. Hindi siya hihingi ng dagdag sweldo. Lahat ng pros na wala yung tao, lalo na pagdating sa minimum wage earners, nandoon sa robot. At ito na yung part na kung saan parati kong ina-advise na mag-upskill yung tao. Depende sa kung ano yung kailangan or demand ng market. Well, marami na namang magsabi, mahirap kasi wala nang time. Well, ngayon na mawawalan ka na ng trabaho, gawa ng paglipat sa AI, siguro naman magkakaroon ka na ng time. Siguro naman, pag natanggal ka sa trabaho at nawalan ka ng relevance sa market, edi magkakaroon ka na ng maraming time para pag-aralan yung mga skills na pwede mong ipamalit doon sa previous job mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung gobyerno dito or ibang tao. Kasi yung mga pagbabago na mangyayari sa mundo, hindi ka hihintayin yan. Ikaw ang mag-a-adjust dyan at ikaw ang magiging resilient towards the changes na mangyayari. Ngayon, kung magdadahilan ka na kesyo mahirap, kesyo wala kang oras, lahat na ng dahilan ibibigay mo para hindi ka lang mag-improve. Wala kang ibang sisisihin, kundi sarili mo pag dumating na yung araw na maging irrelevant ka na pagdating sa trabaho. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.